Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Sabi nga lahat po ng ating ginagawa ay dapat pagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng wisdom, knowledge mula sa Kanya. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Lord, minsan pa Panginoon, tinataas namin o Diyos sa iyong unlimited guidance, Panginoon, yung divine protection mo, Panginoon, sa bawat mga anak mo ngayong umaga. Lord, sa umagang ito, narito ang mga maglingkod, Panginoon. Kalinisin mo ako, O Diyos, upang ako, Panginoon, ay karapat-dapat, Panginoon, na may pahayag ang mga salita sa umagang ito. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na we need your wisdom, Panginoon. Lord, ay yung banal na Espiritu, Panginoon, siyang mag-guide sa akin po, Panginoon. Lord, pawang katotohanan lamang ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, aming pag-aaral ngayong umaga. Buksan mo, Panginoon, aming mga puso at isipan, Panginoon. Bigyan kami ng kaalaman mula sa inyo. Panginoon Diyos, ang katuruan ngayong umaga, Panginoon, ito'y maunawaan namin, Panginoon. Maging malawak aming kaisipan, maunawaan namin, Panginoon. Lord, ang dapat, Panginoon, iparating mo sa amin ngayong umaga. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso, isipan, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, pakiisa sa pakikinig na yung mga salita, Panginoon. O Panginoon Diyos, ito po'y maging pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ayan. Siyempre ako gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon, sa proteksyon ng Panginoon. Salamat din po sa aming mga panalangin. Kami po ay naging matagumpay na nakarating dito galing Port Barton. So isa po itong pribileyo na kami po ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ito po ay karagdagan sa amin. Bilang isang lingkod ng Panginoon, karapat-dapat na po kami ay mag-aral. Ayan, makapag-aral po kami sa Bible School. Ayan, iyon po isang training para sa amin, para lalo pang lumawak maisulong ang ating gawain dito sa Bethel Foursquare Gospel Church. Amen. Hallelujah. Okay, ang aking topic ngayong umaga, the fruit of faithfulness to God. Ayan, ang bunga ng katapatan natin sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya. Ayan, makikita po ng Panginoon sa ating mga gawa, sa paglago, kung gaano tayo katapat sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Atin pong tunghayan ang Book of Acts, chapter 16, verse 16 to 26. Ayan, atin pong pag-aralan, pagnilay-nilayan, kung ano ba ang napapaloob, ano ang mga kahulugan dito sa ating mga versikulo na ating babasahin. Ito po ay patungkol po sa buhay sa isang dalawang magkaibigan, si Paul at si Silas. Ayan, makikita po natin sa buhay nila kung gaano sila katapat na naglilingkod sa Panginoon. Kung gaano sila sumigasig sa paglilingkod sa ating Panginoon. Verse 1 po. Verse 16, atin pong babasahin. Isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin, sinasapian siya ng masamang espiritu. Kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Verse 17. Sinundan niya kami, nina Pablo, at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya nainis na si Pablo, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutusan ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon din lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkikitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga makapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nang gugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito,
Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinamilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Verse, walang ano-ano ay lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Ganun po ang pinalooban at ang kaalaman dito sa Acts 16, chapter 16 to verse 16 to 26. So kung mapapansin po natin dito sa ating binasa sa verse 16, mayroon pong sinasapian ng demonyo, yung babae, isang babae. Sinasapian po siya ng kasamang espiritu. So yun po ay kanyang hanap buhay. Dahil sila po yung mga Romano. Yung kanyang amo po ay walang tamang relasyon sa Panginoon. Hindi po siya Kristiyano. Hindi po siya nakakilala sa Panginoon. So, ginagamit po niya doon ay isang babae na inalipan na may alipin siya ng masamang espiritu. Siya po yung nanghuhula. Kumikita po doon ang kanyang alipin ng isang babae na yun. Subalit, diba, nung mapansin natin na sinusundan siya ni Pablo at ni Silas. Ito po yung magkaibigan po sila. Yan, isang lingkod po ng Panginoon. Yan, kung mapansin po natin, syempre bilang amo, pag wala nang kinikita ang iyong aalipin, magagalit ka na. Ba? Nagalit ito yung amo nila. Anong nangyari? Wala tayong kita. Diba? Nagalit ito. So, sobrang galit niya, diba? Kung mapansin tayo sa ating mga binasa, yun na po yung, sabi nga yung kaaway. Talagang ang kaaway po nandyan lagi sa ating tabi. Ayan. Gumawa ng paraan itong amo nila, isang makapangyarihan. Anong ginawa nila? Pablo at Silas? O, diba? Pinahinto. Kasi ayaw nila na si Pablo at si Silas po ay mag-share ng Word of God. Ayaw nila na mga tao ay kumilala sa Diyos. Ayaw nila na ang mga tao ay sumamba sa ating Panginoon. Kaya po gumawa ng espesyal, gumawa ang kaaway na para pahintuin ito ang dalawang lingkod ng Panginoon. Sa verse 17 po, ayan, atin po sa verse 17, dito na po tayo pupuko sa isang verse na ito, sa lahat ng verses po na ito. Sa 17 po, ayan, kaya po nagalit ito yung amo nila, di ba? Dahil malaking kinikita. Subalit nung yung pumunta po doon sa bahay dalanginan, yung ating lingkod ng Panginoon si Pablo at si Silas, ayan po, gumawa talaga ng yung kaaway para pahintuin po sila. So sa buhay po natin, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, iyan ito lang po natin dito sa isang babae na sinasabihan po ng demonyo sa mga espiritu. Sa buhay po natin, mayroon po rin po tayong pinagdadaanan. Marami po tayong pinagdadaanan sa buhay po natin. Kaya mapapansin po natin, ito po yung lingkod ng Panginoon, si Pablo at si Silas, hindi pa po sila tumigil. Sila po ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. Pumunta po siya sa bahay dalanginan. So nung pumunta na po doon, ito yung taong bayan, gusto silang pahintuin. Ano ang ginawa sa kanila ni Pablo? Kinalagkan palabas. Diba? Pinapahinto nila. Kasi galit na ito yung kanilang amo na yung Romano na para ituloy-tuloy yung kanyang kinikita. Subalit isang araw, ang ginawa po kina Pablo at Silas. Kung babasahin po natin sa verse 60 at verse 26, and kung babasahin po natin sa 26,
Kung ano pong pinagdaanan ng dalawang magkaibigan. Ayan. Ito po sa 22. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayan ng mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kalooban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Grabe po ang dinanas ni Pablo at ni Silas. Ganun po katindi ang kaaway para tayo ihiwalay sa Panginoon. Subalit po, makikita po natin dito sa puso ng dalawang itong magkaibigan, wala po silang reklamo. Hindi po sila gumanti. Hindi po sila lumaban. Sila po ay nanatiling nanalangin sa Panginoon. Sa atin kaya, yan tulad sa atin. Ano kaya ating gagawin? Pagsabihan ka lang ng kapatid natin, galit ka na. Diba? Pagsabihan ka lang, i-check ka lang, galit ka na. Ay ito'y magkaibigan? Diba? Hinubaran pa sila sa taong bayan. Ipinahiya. Sobrang kahiya ang naranasan ng magkaibigan ito. Hinagupit. Paulit-ulit hinampas. Diba katulad ni Jesus? Bago siya ipako sa krus, grabe pong ginawa ang mga taong bayan para ipako sa krus ni Jesus. Ganito rin po ang nangyari, ang naranasan ng dalawang ito. Subalit makikita po natin ang kanilang kalooban, ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po sila huminto. Hindi po sila na-discourage. Hindi po sila nagalit. Alam niyo po ang ginawa nila ng pakumbabang loob. Nanatili silang nagpakumbabang loob. Kahit anong gawin sa kanila. Kahit patayin pa sila. O diba? Sa paulit-ulit na hagupin, palo lang nga ng isang palo. Masakit na po sa atin. Kurutin na nga tayo ng isang kurot, masakit na po sa atin. Ito pa, paulit-ulit na hampasin. Sila-sila sa tablo. So makikita po natin sa buhay nila na tulad sa atin na anuman kalaki karaming pagsubok na dumarating sa buhay, sunod-sunod na kabigatan sa ating buhay, sunod-sunod na problema sa ating buhay, kapatid. Maging katulad tayo ni Pablo at ni Silas. Patuloy pa rin tayo mag-ilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong susuko. Alam mo sa ngayon, anuman ang sitwasyon na mayroon tayo, yan po ay part ng ating buhay, Kristiyano. Pag walang pagsubok sa buhay mo, doon po kasi tayo tinitest ng Panginoon. At kapag binigyan tayo ng pagsubok, tinitest tayo ng Panginoon kung ikaw ba ay bibitaw na, kung ikaw ba ay aalis na, kung hihinto ka na ba sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa mga instrumento na ginagamit ng mga lingkod mo na kami mabuksan aming kaisipan. Noon pa sa Old Testament, nakakaranas na po sila ng iba't ibang uling pagsubok sa buhay. Bago po tayo maging matatag, dumadaan po tayo sa lahat ng hamon, ng trials sa buhay. Dahil ito po ang mga pagsubok nating nararanasan, ito po ang nagpapatibay sa atin. Ito po ang nagpapatibay, tumatag tayo sa Panginoon. Ito po ang paraan para tayo makipag-usap sa Panginoon. Ito po ang paraan para tayo ay laging nakakunik sa Panginoon. Kasi minsan sa buhay ng isang Kristiyano, kapag laging may pagpapala, laging easy na lang po tayo. Pero kapag may pagsubok, diyan po mararanasan natin na kung saan luluhod tayo sa Panginoon. Kaya po ang pagsubok, huwag po tayo magko-complain sa Panginoon, bakit mo ko binigyan ng pagsubok? Yan po ay paraan ng Panginoon
para tayo ay tumibay at tumatag, lumago, mamunga sa ating buhay mananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya po grabe po Lord, grabe pala ang naranasan ni Pablo at ni Silas. Kaya po doon po natin makikita ang bunga ng katapatan ng dalawang lingkod ng Panginoon. Dapat po tayo, ganun din po tayo, makita sa atin ng Panginoon na yung katapatan natin sa Diyos, hindi lang po sa tithes tayo maging tapat, sa lahat ng bagay po maging tapat tayo. Sa ating gawa, maging tapat po tayo sa Panginoon. Sa gawain ng Panginoon, maging tapat po tayo sa Panginoon. Sa lahat po ng bagay, basta gawain ng Panginoon, maging tapat tayo. Hindi lang po dito sa loob ng church, maging tapat tayo sa labas. Lalong higit sa labas, maging tapat tayo sa bilang isang lingkod ng Panginoon. Kasi maraming nakatingin sa atin sa labas, hindi na po natin alam. Hindi lang po kapwa Kristiyano ang nakatingin sa atin. Lalong higit po yung hindi nakakilala sa Panginoon. Binabantayan tayo. Lahat ng kilos natin, lahat ng pananalita natin, binabantayan tayo. Ang anak buhay natin, binabantayan po tayo. Binabantayan po tayo ng Panginoon. Kaya po, sabi ko, Lord, salamat. Kasi akala ko si Sir Paul ang Sunday School. So, busy si Sir Paul. Sabi ko, Lord, talagang bilang lingkod mo, dapat naging handa. Kahapon lang po ito yung Word of God na ito. Kaya sabi ko, Panginoon, we need your wisdom. Diba? Knowledge na nagmumula sa iyo. Panginoon, ito ba pararating mo sa amin? Maging ako. Lahat tayo, tinuturuan ng Panginoon na maging tapat sa Diyos. Hindi lang po sa tithes and offering tayo maging tapat, pero tandaan po natin, ang pinakasusi para tayo ay pagpalain ng Panginoon, maging tapat tayo sa tithes. Ayan po. Para tayo ay sumagana. Para ang buhay natin ay maging mapagpala. Ayan. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat. Hindi lang kami sa tithes and offering maging tithes sa lahat. Dahil tayo ay lingkod ng Panginoon, dapat ang bunga ng katapatan ay makita sa bawat isa sa atin. Ayan. Napakahalaga po. Sabi ko, Lord, salamat sa mga anak mo na dito sa Bethel Church ay patuloy na mapagpakumbabang loob. Pusong mapagtanggap ng ano ang katuruan natin. Tanggapin po natin yon. Para sa atin po yun. Hindi yun para sa iba. Sa atin muna magmula. Makita ang tunay na katapatan. Ito po ay nakataloy sa labas. Kasi kung anong ginagawa po natin ang katapatan sa Panginoon, mangyayari rin po sa labas yun. Diba? Sabi nga, kung ano ang nasa loob, siya ang lalabas. So, kung tayo dito sa loob, sa gawain ng templo ng Panginoon, ay tapat tayo sa lahat ng bagay, sa labas po, yan din po ang ating lalabas sa ating pagkatao. Sabi po nga, hindi lang tayo Kristiyano sa loob ng church. Sa labas, maging asin at ilaw po tayo. Maging asin at ilaw po tayo. Testimony lang po, lagi kong pinag-ulit-ulit sa mga kabataan kagabi. Testimony lang ng buhay mo, pwede ba save ang kabataan ng isang kabataan. Bakit? Kasi pinamumuhay mo na ang salita ng Panginoon. Binabago ka na ng Panginoon. Dati, kung anong mga makamundo, wala na yan sa'yo. Nagtataka sila, bakit? Ano nangyari? Kasi meron tayong buhay na Diyos na ating naglilingkuran, na kaya tayong baguhin ng Panginoon at namuhay tayo ng may katapatan sa ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Ganyan po kabuti sa atin. Di ba sa mag-asawa, kaya nagiging matatag ang pagsasamahan, di ba? Dahil sa katapatan nila. Amen. Palakpakan natin mga mag-asawa. Palakpakan natin yung mga asawa dyan. Sabihin mo, takot ka ba sa akin? Sabihin mo nga. Ayan. Pag mo natin ano yung mga kabataan.
may ibibigay sa iyo ang Panginoon the best. Patuloy lang kayo maglingkod sa Panginoon. Alam mo ako noon, nung kasi Kristiyano na rin talaga ako, lumaki na rin talaga ako, may takot sa Panginoon. Ang pinag-pray ko mo, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng magiging kapartner ko sa buhay na wala kami magiging problema. Magiging masaya kami sa buhay. Hindi ko sabihin nga daw pag naging ka specific. Pero mabuti ang Panginoon. Alam mo kung bakit? Guwapo ang aking kasama. Guwapo ang binigay ng Panginoon. Kasi nakita ng Panginoon ang aking puso. Diba? Kung gaano kabuti ang Panginoon. Na pinapakita ko sa Panginoon, na pinaparamdam ko sa Panginoon. Binigay ng Panginoon sa akin. O diba? Sa totoo lang po si Pastor, nung kami magkakilala po, hindi pa po yan talaga totally sa Panginoon. Talagang grabe rin po pinagdaanan ko dyan. Opo, grabe rin po pinagdaanan ko dyan. Alam nyo, sa mga sikrito, sa mga nililihans ko yan, pag natutulog yan sa gabi, ang Jesus name, pag-uwi mo yung tao nito, Panginoon. Marami po pinagdaanan ko yan kay Pastor. Dati po nagsisigarilyo din po yan. Sabi niya sa akin na naman, pahingi akong panibamili ng sigarilyo. Sabi ko, hindi. Pambili pa natin ng asin. Tapos, siyempre, bago pa lang siyang Kristiyano, pumupunta pa yan sa kanyang magulang. Doon humingi ng sigarilyo. Alam ko, nililihans ko yan. Panginoon, baguhin mo ang aking asawa, Panginoon. Matanggal ang sigarilyo niya. Bisyo. Nagiinom din po yan. Chicks boy din po yan. Ayan, pero mapalad siya at ako dahil binago siya ng Panginoon. Yan. Sabi nga kayo, gaano tayo ganun karumi, kaputi? Kaya tayong paputiin ng Panginoon. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Kaya kayo mga kabataan, mapalad kayo dahil kayo nakakilala sa Panginoon ngayon. Bago kayo magkapamilya, alam niyo na may takot ang mga anak niyo habang lumalaki. Alam niyo, napakasaya po kapag buo ang naglilingkod sa Panginoon. Kapag walang problema ang naglilingkod sa Panginoon. Si Brother Ed lang po, testimony ni Sister Evelyn sa akin. Dati talagang may bisyo rin po yan, pero ngayon nakikita mo wala na. Palakpakan natin ang Panginoon. O, diba? Lahat naman tayo, hindi lang po bisyo. Hindi lang po yun, si Brother Ian. Sino pang may mga bisyo dyan? Si Brother Tudoy. O, diba? Si Kuya Lito, lahat. Lahat po, bago tayo nakakilala sa Panginoon, meron po tayong karumal-dumal na mga kasalanan. Aminin po natin yun. Meron po tayong matindi na kasalanan sa Panginoon. Si Brother Atan. Ano kaya? Chicks ready kay NJ? Sa'yo sila na nakakaalam. Pero mapalad tayo. Binago sila ng Panginoon. O diba? Ang sarap lang. Alam nyo kumbaga, naiingit po natin, sa totoo lang, naiingit po yung sa labas. Kapag tayo nakakapag-share, ang sabi nga nila dito sa aking mga pamilya, kasi sila po may kanya-kanyang simbahan, siyempre hindi ko naman po sila persahin kasi before pa po nagkaroon ng church, sila po ay meron na rin mga simbahan, born again din po. So, pero pinag-pray ko sa Panginoon, walang posible na kami magsasama-sama. So, sabi nga po nila sa akin, alam mo, Aya, ayan, proud ako sa iyo. Sabi niya, bakit? Kasi yung mga anak mo, walang bisyo. Yung mga kapinsanan ko, walang mga bisyo po yan. Problema ng kanilang mga anak. Problema po. Pero ako, salamat sa Panginoon. Dahil po sa pagpapagal ko sa Panginoon, inani ko po ito ngayon. Ang buhay ko po, sabi ko, Lord, wala na akong masasabi sa iyo. Ibinigay mo na lahat ng hiniling ko sa iyo, Panginoon. Masaya po ako naglilingkod sa Panginoon dahil buo ang aking pamilya. Ang sarap po makita ang mga anak mo na ginagamit dito sa church. Yan po ang pinakamasaya sa isang buhay Kristiyano, sa buong pamilya, kapag ang anak mo ay nandito sa simbahan. Lumalaki sila na may takot sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Hindi sila gagawa ng anumang karumal-dumal na mga bisyo. Kasi bakit? May conviction na sila. Natatakot sila. Kagabi lang po yung testimony ni Pipi.
Nagpapasalamat siya dahil muli siya nakabalik sa Panginoon. Dahil alam niya na kapag siya ay tuloy-tuloy na umalis, mapapaliwara ang buhay niya. Sabi ko, salamat Panginoon, may naipunla ng mga salita mo sa buhay ng mga kabataan. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat sa buhay po ni Paul at ni Silas. Ganun po katindi ang ating mga naranasan. Pero, ang kapangyarihan ng Panginoon, basahin sa verse 26. Yan po, dyan po gumawa ng himala ang Panginoon sa buhay nila. Walang ano-ano may lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikalang lahat ng bilanggo. Nakalaya po si Paul at si Silas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakalaya po sila sa isang bilangguan. Sila po'y pinabilanggo ng buong bayan. Ayaw nila makarinig ng katotohanan. Ayaw nilang makarinig ng makatotohanan. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon ay ibinigay niya sa dalawang lingkod ng Panginoon. Alam nyo, si Paul at si Silas, habang sila ay nasa loob ng bilangguan, alam nyo kung anong ginagawa nila doon? Nananalangin sila sa Panginoon. Umaawit sila sa Panginoon. Todo pananalangin nila sa Panginoon. Pinupuri nila ang Panginoon kahit sila ay nasa loob ng bilangguan. Kahit sila ay nasa loob ng mga karumal-dumal na kaguluhan. Di ba alam naman po natin sa bilangguan, grabe po, nandiyan na po ang lahat. Magulo, walang kapayapaan, nandiyan na po lahat. So, ang Diyos po ay buhay na ating pinaglilingkuran. Bigla po muling mundol at nayanin po ang kapangyarihan ng Panginoon at ang katapatan ng Panginoon ay nangyari sa buhay ng magkaibigan ito na lingkod ng Panginoon. Mangyayari rin po sa buhay natin, mga kapatid. Kung nangyari sa buhay ni Paul at ni Silas, sa atin po, mangyayari rin. Dahil iisa tayo naglilingkod sa Panginoon, iisa tayong mga anak ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, ano man po ang pinagdadaanan, mga kapatid, ang encourage ko po sa ating lahat. Patuloy lang po tayo na maglingkod sa Panginoon. I challenge you mga kapatid. Ito na po ang panahon, oras, na tayo po ilaan natin lagi ang ating puso, isip, kaluluwa sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang kabundok, sunod-sunod na pagsubok, kapatid, kayang tanggalin ng Panginoon yan. Dahil alam niya, tapat ka na naglilingkod sa Panginoon. Makikita ng Diyos ang ating mga puso. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano mang may sitwasyon na mayroon ka, nangihinang sa espiritual, nahihirapan ka, nakakaranas ka ng hirap, sobrang sakit, kirot, ang iyong damdamin at kaisipan, continue to serve God. Patuloy lang po tayo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos. Lahat kayang tanggalin ng Panginoon. Ipagkakaloob sa atin ng buhay na may kapayapaan. Ipagkakaloob sa atin ng buhay na may katiwasayan. Ipagkakaloob sa atin ng buhay na masaganang pagpapala. Ipagkakaloob sa atin ng buhay na mayroong kaganakan, kasiyahan na naglilingkod sa Panginoon. Ito lang po ang bibitawan ko sa inyo. Patuloy po tayo maglilingkod sa Panginoon. Patuloy lang po tayong saliksikin, pag-aralan, paggulay-gulayan, pagniray-nilayan ang salita ng Panginoon. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon para tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw, huwag po tayong susuko, huwag po tayong kakaliwa, kakanan. Diri-diretso lang sa paanan ng Panginoon. Pag tayo ay makarating sa trono na ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Oh, we worship you. We honor you, God. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita mo na aming narinig ngayong umaga.
Ang sarap-sarap, Panginoon, namin kung gaano ka katapat sa amin, Panginoon. Lord, sa buhay, Panginoon, ni Paul at ni Silas, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, maging katulad nila kami, Panginoon. Maging katulad, Panginoon, aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, na anuman nga bundok, Panginoon, ang kanilang naranasan, sila, Panginoon, ay nanatiling umawit ng puri na nalangin sa iyo. Lord, dalain ko po, Panginoon, manatili sa amin ang mga salita mo, mag-manifest, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Panghawakan namin ito, O Diyos, at ito po, Panginoon, patuloy na magbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon. Mag-manifest ito, Panginoon, at ito, Lord, ang magbibigay sa amin ng panibagong lakas, Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga salitang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.